Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Marami sa atin ang namamangha sa ganda ng kalikasan at gusto nating alamin ang mga kwentong nakabalot dito. Kagaya ng tampok nating lugar. Kung taga Negros o kahit sa amang dako ng bansa at mahilig magmotor, malamang narating mo na ang kabundukang ito. Kilalang pasyalan ang Don Salvador Benedicto dahil sa napakagandang tanawin at malamig na klima. Dinarayo ito ng maraming lokal at dayuhang turista dahil kakaiba ang lugar. Ayon pa sa iilang mga nakarating sa lugar, iisipin mong nasa ibang dimensyon ka. Lalo na kapag nakita ang mga nakapaligid na kabundukan, kapatagang punong-puno ng puno at mga naglalakihang punong kahoy. May ilang magandang pasyalan din sa lugar, kagaya ng mga talon, ilog at mga burol, na kung saan ay mararanasan mo ang kakaibang kapayapaan sa piling ng kalikasan. Ngunit bago pa man makilala ang ganda ng kabundukang ito, isang kwento ang bumalot sa lugar. Ito ay tungkol sa tagapagbantay ng kabundukan. Nakatira malapit sa mismong bayan ng Don Salvador itong si Gabriel. Kasakasama sa bahay ang kanyang lolo Nardo. Pagtatanim ng gulay ang pangunahing hanap buhay ng matanda at katuwang nito sa bukirin ang binata. Si Gabriel ang siyang nangangasiwa sa pag-aani ng gulay, lalo na kung mga pananim kagaya ng sayote at kalabasa ang kanilang pipitasin. Malalaking kaing ang pinaglalagyan ng mga ito, kaya nahihirapan ang matanda sa pagbubuhat, paakyat sa mismong kalsada. Mula doon ay dadalhin naman nila ito sa pamilihan, sakay ng karo na hila-hila ng kalabaw. Pangkaraniwan na kay Gabriel ang ganitong kabigat na gawain. Dahil bata pa lamang, araw-araw na itong nag-aakyat panaog sa tanimang nasa bandang ibaba ng burol, kung saan nakatayo ang kanilang tahanan. Paminsan, nakikipagkarera pa ito paakyat sa kaibigang si Simon paakyat sa burol. Magkatabi lang ang kanilang taniman, kaya sa tuwing matatapos magtrabaho, nananatili ang binata sa tahanan ni Gabriel upang makipagkwentuhan hanggang sa sumapit ang gabi. Madalas nakikisali sa usapan si Tatang Nardo at ang palaging binibida nito, mga alamat ng kanilang bayan. Alam nyo mga bata, ang bayang ito ay mayaman sa alamat at mga kwentong kababalagan. Wika ni Tatang Nardo. Alam na po namin halos lahat ng kwento nyo, Lolo. Ano pa bang hindi namin naririnig? Tugon ni Gabriel. Ang tungkol sa tagapagbantay ng kabundukan. Alam nyo ba, may isang nilalang na nagbabantay dito. Aba, parang bago yan ah. Ngayon lang po namin narinig yan, Lolo. Sige nga po, ipaliwanag nyo sa amin. Tugon ni Simon. Kaso baka gabihin ka, Simon. Hindi ka naman kaya papagalitan ng tatay mo? Hindi naman po. Siguradong tulog na din yun pag uwi ko. Sige na ho, ikwento nyo na, Lolo. O siya, sige. Pero parang masarap makipagkwentuhan kung may umuusok na kape sa harapan natin at ilang pirasong inihaw na kamoteng kahoy. Gabriel, magpaningas ka nga ng baga at bumunot ng 2 puno ng kamoteng kahoy para naman may dinadampot tayo habang nag-uusap. Sige po, Lolo. Sandali lang ha. Dali-daling kumuha ng uling si Gabriel at sinindihan. Nang magningas ito, tumakbo ang binata papunta sa likod ng bahay upang bumunot ng kamoteng kahoy. Ayan na, Lolo. Inaantay ko na lang na kumulo ang tubig. Magtitimpla na ako ng kape. O sige,
Sandali lang. Habang naghihintay tayong maluto ang inihaw na kamote, bakit hindi muna kayo magsindi ng sulo? O hindi kaya magsiga ng mga bunot ng nyog para walang lamok? Ako na po ang bahala doon, Lolo. Maupo na po kayo dyan. Matapos magpausok at mag-ihaw ng kamoteng kahoy, umupo na ang dalawang binata sa harapan ni Tatang Nardo. Naaalala ko pa nung mga bata kayo, wala pa ring pinagbago. Sa tuwing magkukwento ko, nanlalaki ang mga mata nyo. Nakakatuwa po kasi yung mga kwento nyo, Lolo. Kahit ilang beses na naming naririnig, hindi nakakasawa. Tama, Lolo, aminin ko. Hinahanap-hanap ko po yung mga panahong wala kaming iniintindi. Kundi maglaro, mag-aral, kumain, matulog. Kaso hindi na namin pwedeng balikan eh. Kaya kahit sa kwentuhan na lang, Lolo, magkaroon kami ng pagkakataon na maging bata. Ganun ba? O siya, makinig kayong mabuti. Dahil ang kwentong ilalahad ko, hindi nyo pa naririnig. Ito ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Nonas. Si Tatang Nonas? Yung naglilinis sa may merkado. Ano pong meron sa kanya? Tahimik lang si Nonas. Hindi masyadong nakikihalubilo. Kaya naman naisip ng mga tao na may problema sa pag-iisip. Pero likas na talaga sa kanya ang ganon. Alam nyo ba kung bakit? Napapansin ko nga din po, Lolo. Bakit po kaya? Si Nonas kasi may kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Bukod pa dito, nabiyayaan siya ng espesyal na katangian na makita ang mangyayari sa isang tao sa hinaharap. Kung naaalala niyong sakuna sa bandang ibaba ng merkado, yung salpukan ng truck na may kargang tubo, nakita ni Nonas ang pangyayari bago pa man maganap. Binalaan niya nagmamaneho ng isa sa mga truck, pero hindi pinansin. Simula noon, binansagan si Nonas ng mga tao na may dilang demonyo. Kaya minabuti niya, wag nang makipag-usap sa iba. Maliban na lang sa mga taong nakakakilala talaga sa kanya. Hindi po ba malapit kayo ni Tatang Nonas? Madalas po kayong nag-uusap eh. Oo, Gabriel. Magkaibigan kami ni Nonas. Kaya ko nalaman ang sekreto ng taong yon. Sikreto? Ano naman po yung sikreto, Manong? May mga kaibigang engkanto sa gubat si Nonas. At isa sa mga ito, ang sinasabi nilang tagapagbantay ng kabundukan. Wala pang nakakakita nito maliban sa kanya at minsan niyang nakwento sa akin ang pakikipagharap sa nilalang. Ano naman po yung itsura ng nilalang, Manong? Malaking nilalang na malaunggoy ang itsura. May dalawang mahabang sungay at ang buntot nito, makamandag na ahas. Hindi napigilan ni Simon ang matawa dahil sa sinabi ng matanda. Meron bang ganun, Lolo? Niloloko niyo yata kami. Ganyan din ang naging reaksyon ko nung unang marinig ang tungkol sa kaibigan ni Jonas. Natawa ko eh. Pero nang masaksiyan ng dalawang mata ko ang nilalang na tinatawag niyang kaibigan, doon ako naniwala. Ibig mong sabihin, Lolo, totoo ang mga kaibigang engkanto ni Tatang Jonas? Hindi po ba nakwento niya lang sa inyo yung tungkol sa mga engkanto? Paano niyo ho nakita? Sinundan ko si Nonas nang minsang pumasok sa kagubatan at doon ko nakita ang pakikipag-usap niya sa nilalang. Ay sa sobrang takot, hindi ako nagtagal sa lugar at para hindi nila malamang naroon ako, dahan-dahan akong gumapang hanggang sa makarating sa gilid ng daan saka ko kumaripas ng takbo. Talagang nakakatakot yung ganong karanasan . Pero mabuti na lang, hindi ka nila nakita, Lolo. Mamaya ko nung nangyari sa inyo eh.
Baka hindi na naisilang ang tatay mo, ano? Pero alam nyo, mababait ang mga inkantong yun. Pinoprotektahan nila ang kagubatan. Ito rin ang dahilan kung bakit naglilinis si Nona sa merkado. Dahil ayaw niyang napupuno ng basura ang paligid. Lalo pat nakikita nito ang mga nilalang na nakatira doon. Ano kaya ang pakiramdam ng may ganong kakayahan, no? Nakakakita ka ng hindi normal? Nakakabaliw yun. Ay naku Simon, huwag mo nang pangarapin pang magkaroon ng ganong kakayahan. Dahil siguradong gagamitin mo lang yan sa hindi maganda. Parang hindi ka namin kilala. Nagtatanong lang. Pero Lolo Nardo, nandyan pa rin kaya ang mga kaibigan ni Tatang Nonas? Ang mga nilalang na yon ay nananatili sa kagubatan. Teritoryo nila ang kabundukan, kaya walang sino man ang maaaring makapagpaalis sa kanila. Parang naintriga tuloy ako sa buhay ni Tatang Nonas. Dati hindi ko pinapansin yung matandang yun dahil napakasuplado. Pero ngayon, parang nauunawaan ko na kung bakit. Gayon pa man Gabriel, huwag mong subukang sabihin sa kanya mga nalaman mo tungkol sa akin. Siguradong magagalit yung matandang yun. Nako, hindi lolo. Natatakot ako kay Tatang Nonas Kahit matanda, napakasulido ng katawan nun. Oo nga, parang ayoko tuloy magbiro sa kanya. Hanggat wala kayong ginagawang masama, hindi nyo siya makakalaban. Ngunit subukan nyong sirain ang kagubatan o kahit maliit na sigalang at maamoy niya ang usok. Sisiguraduhin ko sa inyo, dadalawin kayo ni Nona sa panaginip. Ayoko ng ganun. Pero, sige na po lolo. Mukhang ginabi na naman ako. Babaunin ko na lang tong inihaw na kamote sa daan. Mag-iingat ka Simon ha. Gabi na, dalin mo yung isang sulo. Ibalik mo na lang dito bukas ng umaga. Matapos ang usapan, naghapunan ang maglolo at nagpahinga. Maagang pupunta ng taniman si Gabriel dahil kailangan nitong anihin ang mga sayote at dalhin sa pamilihan. Araw ng merkado kinabukasan at siguradong marami ang mamimili. Gabriel, kung pupunta ka sa bayan bukas, bumili ka na din ng mga pangangailangan natin dito. Hindi ako alis ng bahay. Kailangan kong bantayan ang mga alaga nating baboy Mukhang manganganak na yata. Sige po lolo, ako nang bahala bukas. Pagkadala ko ng mga gulay, mamimili na ako at uuwi din kagad. Para kung sakaling manganak ang alaga natin, makatulong pa ako. O sige, patulog ka na. Pakipatay na lang ang gasera sa sala. Matapos maghabilin, pumasok na sa silid ang matanda. Sandaling naupo si Gabriel sa tabi ng bintana. Pinagmasdan ng paligid na nasisinaga ng buwan. Kita ang kapatagan mula sa kanilang tahanan dahil nasa taas ito ng burol. Biglang napatayo ang binata nang makita nito ang mga nilalang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Sa isip ni Gabriel, mga nakawalang kalabaw. Kaya naman pumasok sa silid ang binata at natulog. Kinabukasan, maagang namitas ng sayote si Gabriel. Kagaya ng nakagawian, naroon din si Simon. Mukhang marami yata yung inaani mo ngayon Tulungan na kita dyan. Mabuti pa nga Simon, buti na lang nandito ka. Pero wala ka bang aanihin ngayon? Wala. Ilang bungkos ng pako sa katalbos ng sayote lang ang dala ko. Ayos, sige. Tulungan mo ako magakot ng mga sayote. Ako nang bahala sa'yo mamaya. Ililibre kita ng kape doon sa kurbada. Gusto ko yan. Sige, simulan na natin to. Hinakot ng magkaibigan ang mga kain ng sayote pakyat sa burol. Ikinarga ang mga ito sa kanilang karo. Dinala sa pamilihan. Hindi pa gaanong dumarami ang tao
Wala pa ang mga namimili na galing sa syudad. Naupo ang dalawa sa sulok habang pinagmamasdan ang mga taong nagpaparoot pa rito hanggang sa makita ni Gabriel si Tatang Nonas. Simon, si Tatang Nonas oh. Ayan mo lang, hindi ka naman inaano ng tao eh. Hindi nga, naalala ko lang yung kwento ni Lolo kagabi. Ano kaya kung manmanan natin siya? Nababaliw ka na ba? Bakit mo naman gagawin yon? Paano kapag nahuli ka? Eh di mag-ingat tayo para hindi mahuli. Ganun lang kasimple yun. Ano, sasama ka ba? Alam mo Gabriel, mapapahama ka sa iniisip mo eh. Huwag mo nang ituloy. Wala ka namang mapapala dyan eh. Eto naman, minsan na nga lang ako magyaya, hindi mo pa pagbibigyan. Sige na. Hindi Gabriel. Mas matanda ako sa'yo. Kaya ako ang masusunod. Yang ka na naman eh. Bahala ka nga kung ayaw mo. Ako na lang mag-isa ang susunod. Alamin ko kung totoo yung kwento ni Lolo Nardo. Ay nako Gabriel, yan ang wag mong gagawin. Talagang isusumbong kita sa lolo mo. Sumbongero ka rin ano? Eh na yung mga mamimili o halika na. Buksan na natin ang mga kaing. Ilang minuto lang ay naubos ang paninda ni Gabriel. Dahil pinakyaw ito ng isang nag-aangkat ng gulay papunta sa syudad. Bukod sa mababa ang presyo ng binata, napakaganda ng mga dala nitong sayote. Isinama na din ng mamimili ang talbos ng pako na dala ni Simon. O ayan, naubos na ang mga sayote mo. Bilin mo na yung pinapabili ni Lolo Nardo nang makapagkape na tayo doon sa kurbada. Ayos. Hindi mo nakalimutan yung sinabi ko sa'yo ah. Pero ayaw mo kung samahan para sundan si Tatang Nonas. Ibang klase ka rin ano? Siyempre, kape ang pinag-usapan natin. Isa pa libre. Kaya halika na, kaping-kape na ako eh. Eh paano kung bawiin ko yung sinabi ko? Ay naku, ano ba yan? Bakit ba gustong-gusto mong sundan si Tatang Nonas? Kasi nga, gusto ko malaman kung totoo yung sinasabi ni Lolo Nardo. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Ay nako. Sige na nga. Total, hindi ka rin naman titigil sa pangungulit mo eh. Pagkatapos natin magkape, bumalik tayo sa merkado. Subaybayan natin si Tatang Nonas. Ano, masaya ka na? Yan ang gusto ko. Salamat Simon ha. Mapagkakatiwalaan ka talaga. Ay nako, tigilan mo nga ako, halika na. Baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Matapos magkape, dali-daling bumalik ang dalawang binata sa pamilihan. Itinali ni Gabriel ang alagang kalabaw malapit sa damuhan upang makakain ito bago umuwi. Inikot ni Simon ang tingin sa paligid para hanapin si Tatang Nonas. Kaso nga lang hindi niya ito natagpuan. Mukhang nahuli tayo Gabriel. Wala na si Tatang Nonas. Hindi Simon. Sa ganitong mga oras, naroon siya sa likod ng pamilihan. Sinisindihan ng mga dahon. Hinihiwalay ang mga napulot niyang basurang plastik. Langya, alam na alam ah. Araw-araw ko nakikita si Tatang Nonas doon, tuwing hapon. Kaya halika na, mamaya hindi natin siya maabutan eh. Dali-daling tumakbo si Gabriel. Sinundan naman ito ni Simon. Nakita nila ang matandang naghihiwalay ng mga basura habang may kung anong sinasabi. Ay nako, kailan ba matututo ang mga tao na ayusin ang pagtatapon nila ng basura? Nakakarinding maglinis sa mga kalat. Pero kailangan para hindi masira ang inyong tirahan. Ah, parusahan? Oo, yun din ang gusto ko. Pero nakakaawa lang kasi ang mga tao kung makikialam kaya. Nagkatinginan ang dalawang binata dahil wala namang nakikita ang mga ito. Sino kayang kausap ng matandang yan? Mukhang nasisiraan na ng ulo. Huwag kang maingay, mamaya marinig ka niyan eh. Naku! Ito na nga ba yung sinasabi ko? Magtago ka, bilisan mo. Natunugan tayo ni Tatang Nonas. Dali-daling hinila ni Simon ng kaibigan.
Dumapa ang mga ito sa likod ng bato. Sinong nandyan? Lumabas kayo! Kung ayaw niyong ako pa ang pumunta sa pinagtataguan niya. Anong gagawin natin? Yari tayo dito. Huwag kang lalabas kahit anong Hindi na ituloy ni Simon ang sasabihin. Biglang may humila sa damit nito paitaas. Kayo pala, ano ginagawa niyo? Bakit kayo nandito? Wala po, Tatang. Napadaan lang po kami. Sa akin pa talaga magsisinungaling. Ang totoo, sinusundan niyo ako kanina, hindi ba? Ha? Hindi po, Tatang. Napadaan lang po talaga kami. At saka bakit naman namin kayo susundan? Oo nga naman. Bakit niyo ba ako sinusundan? Tigilan mo ako ha. Isang pagsisinungaling pa. Ipapakain ko kayo sa mga daga dito. Hindi po, Tatang. Oo na, sinusundan ka namin. May mga narinig kaming kwento tungkol sa inyo eh. Kwento? Ano yon? May mga alaga daw kayong pusa. Tama, di ba Simon? May mga alaga daw po kayong pusa. Pusa! Ay nako! Alam nyo ba, walang masama kung magsasabi kayo ng totoo. Kilala kitang bata ka. Hindi ba apo ka ni Nardo? Yung nagtatanim ng gulay doon sa kabilang burol. Opo, tama po kayo. Pasensya na po, Tatang Nonas. Kung sinundan po namin kayo, ang totoo po niyan, nakwento po sa amin ni Lolo eh. Ayon sa kanya. May alaga kong engkanto. Nagkatinginan ang dalawa dahil hindi nila akalain na alam ng matanda ang tungkol sa kanilang pakay. Saka pa lamang naalala ni Simon ang sinabi ni Tatang Nardo na may kakayahan ng matanda na makita ang mangyayari sa inaharap. Mukhang totoo nga ang sinabi ng Lolo Gabriel mo. May kakayahan ngang makakita ng mangyayari sa inaharap itong si Tatang Nonas. Pero Tatang, totoo po ba yung sinabi nila na may alaga kayong engkanto? Depende sa inyo kung maniniwala kayo. Eh di totoo. Pero kung hindi, wala namang pilitan. Tumayo ang matanda at muling bumalik sa ginagawa. Dahil namangha sa kakayahan ni Tatang Nonas, nakitulong na rin ang dalawang binata. Patuloy na nagsisiga ng mga dahon si Tatang Nonas, habang si Simon at Gabriel hinihiwalay ang mga basurang plastik. Bakit niyo po ito ginagawa, Tatang? Binabayaran ba kayo ng munisipyo? Ang alin? Ito paglilinis sa merkado. Ha? Hindi. Eh bakit po kayo nag-aaksaya ng oras at pagod? Gayong wala naman pala kayo napapala. Walang napapala. Hindi sa ganon. Hindi naman kailangan pera ang maging kabayaran. Alam nyo, may mga bagay sa mundo na kailangan nyong gawin. Gaya na lang ng ginagawa ko. Sino ang maglilinis sa merkado kung hindi ko gagawin? Wala namang magkukusa. Aminado po ako, Manong. Hindi talaga sumasagi sa isipan ko na dumampot ng kahit isang basura sa daanan. Ano pa kaya ang mga taong dumadayo, ano? Na walang pakundangan nagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Pero Manong, hindi nga. Bakit ganun na lang yung malasakit mo sa kapaligiran? Sabihin na lang natin na ang lugar na ito ay aking tahanan. Ikaw ba? Gugustuhin mong umapak sa sahig na puno ng buhangin at alikabok? Hindi nga po, Tatang. Pero hindi po ba kayo napapagod? Napapagod din syempre. Pero gaya ng sinabi ko, kailangan ko itong gawin. Hindi lang para sa akin, kundi para sa nakararami. Hindi ko pa rin po maintindihan, Manong. Dahil kung sasabihin niyong para ito sa nakararami, bakit hindi nila nakikita? Ang mga tao sa paligid, mga bulag sa maliliit na bagay na ginagawa ng kanilang kapwa. Hindi ba? Madalas nyo kung nakikita na nagwawalis sa merkado. Ni minsan ba? May narinig kayong nagpasalamat sa akin.
Hindi ba kinukutsa pa ko at sinasabihang nababaliw? Oo nga ho, tama po kayo. Tinatawag pa kayong baliw. Siguro nga tama ang mga tao. O siya, tapusin nyo na yan at marami pa tayong gagawin doon sa dulo. Ipinagpatuloy ng tatlo ang ginagawa. Hanggang sa sumapit ang hapon. Nagpasalamat si Tatang Nona sa dalawa dahil sa pagtulong. Hanggang sa nakasanayan na ng mga ito ang gawain. Tuwing pupunta sa merkado, tumutulong sila sa pagdampot na mga kalat. Sinisita ni Simon ang mga taong nakikita niyang nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ayos buti sumusunod yung mga taong nasisita mo. Ang hirap lang, baka matapat ka sa taong matapang at may sariling prinsipyo. Mapapaaway ka talaga. Walang problema. Alam ko namang tama ang ginagawa ko eh. Pero sa totoo lang, Gabriel, ngayon ko lang naramdaman na may silbi ako. Ako nga din eh. Masarap pala sa pakiramdam kapag nakakatulong ka, no? Kahit sa malita paraan. Pag-uusap ng dalawa habang nagdadampot ng mga kalat. Tuloy naman sa pagwawalis si Tatang Nonas. Ngunit napansin ng mga ito. Biglang napatingin ang matanda sa kakawyan. Bakit po, Tatang? May problema ba? Dito lang kayo. May nangyayari sa kakawyan. Kailangan ko puntahan. Dali-daling tumakbo ang matanda. Nagulat ang dalawang binata dahil napakabilis itong kumilos. Sa kabila ng edad, napakaliksi niyang tinawid ang sapa, pumasok sa kagubatan. Tara Simon, sundan natin! Sinabihan ka na nga dito ka lang tapos susunod ka pa. Kung mapanganib ang pupuntahan ni Tatang Nonas, malamang kakailanganin niya ng tulong. Bilisan mo na! Tumakbo si Gabriel papasok ng gubat. Wala nang nagawa si Simon kung hindi sumunod para masiguro ang kaligtasan ng kaibigan. Nakita nila ang matanda na nakatayo sa harapan ng puno na tila may kung anong pinakikiramdaman. Akmang lalapit na sana si Gabriel nang bigla siyang hilahin ni Simon. Ano ba Simon? Bakit mo ba ako inihila? Kanina ka pa! Tignan mo kasi muna ang nangyayari. Hindi mo ba nakikita ang mga kalalakihang nakatago sa puno? Dito ka lang. Panoorin natin ang mangyayari. Nanatili ang dalawa sa likod ng malaking bato. Pinagmasdan ang matanda. Maya-maya lumabas sa pinagtataguan ang isa sa mga kalalakihan. Uy tanda! Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam nasa kalagitnaan kami ng pangaso? Bakit ka nandito? Lumabas kayo sa gubat na ito. Bawal ang mangaso. Sino may sabi? May permiso kami galing sa munisipyo. At sino ka naman para pigilan kami? Wala akong pakialam kung may permiso kayo. Lumabas kayo ng gubat kung ayaw niyong may mangyaring masama. Bakit anong gagawin mo? Lalabanan mo kami gamit yung walis mo. Ang mabuti pa tanda, ikaw ang umalis. Inaantala mo ang pangaso namin eh. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Pwes, hindi ko na rin uulitin yung sasabihin ko. Umalis ka sa daraanan namin kung ayaw mong ikaw ang bariling ko. Masyadong matigas ang ulo mo. Huwag mo sana akong sisihin sa mga mangyayari. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Tumawa naman ng malakas ang mga mangaso. Ngunit isang malaking nilalang ang biglang nagpakita. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata dahil ito ang engkantong alaga ni Tatang Nonas. Totoo nga ang sinasabi ni Lolo Nardo. Simon, umalis na tayo dito. Kung kailan nasa magandang parte, doon ka pa aalis. Huwag kang mag-alala. Nasa panig natin ang nilalang na yan. Kumalma ka. Biglang nagsigawan ang mga kalalakihan nang makita ang nilalang.
Lalo pa nang ilabas nito ang kanyang buntot. Pinalaan ko na kayo kanina, pero walang nakinig. Pasensya na, pero huli na ang lahat. Magiging hapunan kayo ng alaga ko. Wika ni Tatang Nonas, sabay kumpas ng kanyang kamay. Sinugod ng nilalang ang mga kalalakian. Isa-isang nilapa ang mga ito hanggang sa walang matira. Nakatulala ang dalawang binata. Hindi makapaniwalang may ganong nilalang na nakatira sa kanilang kagubatan. Matapos ang kaganapan, nilingon ni Tatang Nonas ang mga ito. Hindi ba sinabihan ko kayo na manatili sa merkado? Bakit kayo sumunod? Hindi makapagsalita si Gabriel. Patuloy pa ring nakatingin sa nilalang na noon ay dinidilaan ang kanyang mga kuko. Nahahawig sa unggoy ang ulo nito. Ngunit ang katawan, parang sa aso. Ang pagkilos at ugali naman ay sa pusa. Gabriel, hoy, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka nga! Sinampal-sampal ng binata ang kaibigan hanggang sa bumalik ito sa ulirat. Ano yung nilalang na yan? Gidor ang tawag sa kanya. Isang nilalang na mula sa kabilang dimensyon. Ngunit pinili ang ating kagubatan upang maging tahanan. Isa lang siya sa mga nilalang na nagbabantay sa buong kabundukan ng ating bayan. Pagpapaliwanag ni Tatang Nonas. Matapos ay inutusan nito ang nilalang na bumalik sa pinagtataguan. Nasorpresa si Gabriel dahil bigla itong pumasok sa malaking bato. Nananaginip ba ako, Simon? Totoo bang nangyayari ang lahat ng to? Totoo ang lahat ng ito. At isang bagay lang ay papakiusap ko sa inyo. Wala sanang makakaalam ng tungkol sa nangyari dito. Nakakaasa po kayo, Tatang. At isa pa, kahit sabihin namin to sa tao, wala namang maniniwala sa amin eh. Halos buong buhay ako naniwala na hindi totoo ang mga engkanto. Kahit nakikita na ng sarili ko mga mata, hindi pa rin maproseso ng isip ko ang pangyayari. Normal lang yan. Kaya sige na, lumabas na kayo sa gubat. Baka magdatingan ng mabangis sa mga engkanto. Lalong hindi nyo gugustuhin makita ang mga yon. Dali-daling lumabas ng gubat ang tatlo. Bumalik ang mga ito sa merkado. Ipinagpatuloy ang paglilinis. Hindi pa rin nawawala sa isipan ni Gabriel ang mga nangyari. Kaya muli nitong kinausap si Tatang Nonas. Ano po bang ginagawa ng mga taong yan sa gubat, Tatang? Mga mangangaso sila, iho. Ang taong kausap ko kanina ay si Benjo. Ilang beses ko na siyang binalaan, ngunit patuloy pa rin bumabalik. Ay nako, nagsawa na ako ng kakasalita, kaya hinayaan ko na lang ang Gidor na gawin siyang merienda. Siguro naman, wala nang mga ngaso sa gubat, lalo pat alam nilang may namatay na. Matigas ang ulo ng mga mangaso. Sigurado ako na may darating pang iba. Tapos na ba kayo sa pagwawalis? Opo, dinadakot na lang ni Simon yung mga tinipon na basura. Ganun ba? O siya, magpahinga na tayo at magsiuwi. Gabi na. Baka hinahanap na kayo ng mga magulang niya. Pag-uusap ng dalawa. Napanatag ang isipan ng binata dahil nasagot na ang mga tanong sa isipan. Ngunit lingid sa kalaman ni Gabriel na may darating pa na mas malaking kaguluhan. Nang mga sumunod na araw, nagising si Gabriel dahil sa malakas na buhos ng ulan. Dali-dali itong nagsuot ng kapote, lumabas ng tahanan para puntahan ang kanilang taniman. Kakapunla lang ng mga tanim niyang kalabasa at hindi ito pwedeng maabot ng tubig. Malapit sa batis ang kanyang taniman at sa oras na umapaw ang tubig mula doon, siguradong pupunta ito sa mga bagong tanim na kalabasa. Dali-daling isinara ni Gabriel ang daluyan ng tubig
gamit ang mga sako ng lupang nakatambak sa gilid. Binuksan din ito ang daluyan sa bandang ibaba ng taniman para masigurong hindi titigil ang tubig sa loob ng taniman. Habang nagtatrabaho, nakarinig ng ingay ang binata. Mga putok ng barel at sigawan mula sa kabilang burol. Alam ni Gabriel na walang nakatira sa bahaging iyon ng bundok. Malakas pa ang buhos ng ulan. Kaya naman nagtaka si Gabriel kung bakit may mga tao sa lugar na iyon. Nanatili ang binata sa taniman ng kalabasa. Pinakiramdaman ng paligid. Dinig pa rin ang sigaw ng mga tao at atungal ng baboy ramo. Dito napagtanto ng binata mga mangangaso ang nasa kabilang burol. Dali-daling umalis si Gabriel sa lugar sa takot na baka masalabat siya ng bala. Pagdating nito sa kanilang tahanan, nakita ng binata si Simon, basang-basa ng ulan. Uy, kakagaling ko lang sa baba ah. Hindi kita nakita, saan ka ba nagsuot? Nandun ako sa mga kalabasa, malapit sa batis. Sinara ko yung daluyan ng tubig. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng ulan ah. May narinig akong putok ng baril galing sa kabilang burol. Sa palagay ko, maangason na naman eh. Puntahan kaya natin si Tatang Nonas. Narinig ko rin yung putok ng baril eh. Pati yung atungal ng nahuli nilang hayop. Siguro hayaan na lang natin, Simon. Ayoko madamay sa gulo. Kahit kailan talaga napakamatatakutin mo. Ako na nga lang. Ako na lang ang pupunta kay Tatang Nonas. Hindi naman sa matatakutin. Simon, umiiwas lang ako sa gulo. Malay mo baka halang ang kaluluwa ng mga... Hindi na ituloy ni Gabriel ang sasabihin. Dahil nakita nito ang dalawang kalalakihan na umaakyat ng burol papunta sa kanilang tahanan. Magandang araw sa inyo. Maaari bang magtanong? May daan ba dito papunta sa baryo? Meron paglabas mo ng bakura namin. Kumaliwa ka. Diretso ang daan na yun papunta sa baryo. Maraming salamat. Halika na, Martin. Kailangan nating madala sa bayan yung sugat mo. Kung hindi naman po kalabisan, anong nangyari sa kasama nyo? Huwag ka na magtanong. Mas mabuting wala ka nalalaman. Hindi na nagsalita si Gabriel dahil sa sinabi ng lalaki. Nang makalayo ang mga ito, muling nag-usap ang dalawang binata. Sa palagay ko tama ka. Mukhang kailangan nga nating sabihan si Tatang Nonas sa nangyari. Dali-daling tumakbo papunta sa merkado ang dalawa. Ngunit pagdating nila sa lugar wala ang matanda. Hinanap nila sa buong paligid, kaso nga lang hindi natagpuan. Nasa naman kaya ang taong yun? Anak ng tipaklong, kung kailan naman nating kailangan, saka mawawala. Nakakasartong si Tatang Nonas. Nasaan ba yun? Teka, baka nasa loob ng gubat. Halika, puntahan natin. Dali-daling tumakbo ang dalawang binata papasok ng kagubatan. Doon nakita nila si Tatang Nonas. Nakaluhod sa harap ng malaking puno. Pansin ni Gabriel ang lungkot sa mga mata. At nang igala ng binata ang tingin sa paligid, nagkalat ang bangkay ng mga engkanto. Sinong may gawa nito, Tatang? Mga mangangaso na may kakayahang pumatay ng engkanto. Kahit ang gidor, nagawa nilang sugatan. Malakas ang dalawang yon. Mabuti na lang at nakatakas ang kaibigan ko. Dahil kung hindi, malamang napatay din nila. Sino mga taong tinutukoy niyo, Tatang? Dalawang lalaki. Isang medyo may katandaan at isang binata. Ang totoo kaya kami nandito. May nakita kaming dalawang lalaki galing sa gubat. Papunta sa baryo. Isang binatang sugatan at isang lalaki medyo may katandaan. Meron silang dalang sibat, itak, tapos yung isang lalaki mukhang hindi gagawa ng tama.
Anong sinabi mo? Sigurado ka ba, Gabriel? Naroon din po ako at sa mismong bakuran pa nila Gabriel dumaan ang dalawa. Malamang nasa pagamutang bayan ng mga yon. Malaki ang sugat ng binata. Kung ganon maaabutan pa natin sila. Kailangan nilang magbayad sa ginawa nilang kalapastanganan sa mga nilalang na ito. Dali-daling tumayo si Tatang Nonas. Naglakad palabas ng gubat. Pagdating sa merkado, dinampot ng matanda ang kanyang walis. Mabilis na naglakad papunta sa pagamutang bayan. Doon nakita nila ang sinasabing lalaki. Nakatayo ito sa sulok habang pinagmamasdan ang binatang inaasikaso ng doktor. Sila po yung dalawang lalaking sinasabi ko. Sila din po ba'y nakita nyo, Tatang? Walang duda. Sila nga, Gabriel. Pero hindi natin pwedeng kumprontay na mga yan, lalo na't maraming tao sa lugar na ito. Talagang hindi. Lalo pat walis lang ang dala mo. Anong panama ng mga yan sa itak at sibat na dala nila? Tama si Simon, Tatang. Wala tayong laban sa mga armas nila. Hindi sila pwedeng makaalis ng bayan. Pero hindi rin tayo pwedeng manatili dito. Lalo kayong dalawa. Magsiuwi na kayo. Ako nang bahala sa kanila. Ano sinabi mo, Tatang? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Mapanganib ang taong yan. Kung nagawa niyang patayin ng mga engkanto, ano pa kaya magagawa niya sa isang matandang kagaya mo? Alam kong mapanganib ang taong yan. At yun din ang dahilan kung bakit kailangan niyong umalis. Ayokong isugalang kaligtasan niya. Sige na, umalis na kayo. Hindi, Tatang, pasensya na. Pero hindi ka namin susundin sa pagkakataong ito. Nakita ni Simon ang iyong dalisay na adikain. At para sa amin, walang masama kung susunod kami sa yapak mo. Kung may isang bagay akong ayaw dito kay Gabriel, yon ay katigasan ng ulo. Pero minsan, nagdudulot din na maganda. At gaya ng sinabi nitong kaibigan ko, hindi kami aalis sa tabi mo. Buhay niyo ang nakasalalay dito. Kung talagang desidido kayo. O sige, samahan niyo ako. Nanatili ang tatlo sa pagamutan. Inantay na matapos ang paggamot sa sugat ng binata. Pagkaalis ng doktor, kagad nilapitan ni Tatang Nonas ang lalaki upang kumprontahin. Napatayo ang lalaki nang makita ang matanda. Ikaw na naman, tanda. Binalaan na kita. Ano pang ginagawa mo dito? Sa tingin mo makakaligtas ka sa ginawa mong kalapastanganan? Sinabi ko na sa'yong umalis ka. At huwag makialam. Ayokong gumawa ng gulo sa lugar na ito. Kaya hanggat maaari, iwan mo kami ng kasama ko. Maging ang mga nilalang na pinatay niya, wala din silang ibang hangad kung hindi mamuhay ng payapa. Pero anong ginawa niya? Pinatay niyo sila! Hindi makatarungan ang ginawa ko. Pero gumaganti lang ako sa ginawa nila sa aking kapatid. Namatay siya sa kagubatan at ang may gawa nun ay mga engkanto. Pinagtanggol lang ng mga engkanto ang kanilang tahanan dahil sa ginagawa niyong paglapastangan. Kahit ano pa ang rason, hindi mawawala sa akin ang galit sa ginawa ng mga isinumpang nilalang na yan. Umalis ka, tanda, bago pa magdilim ang paningin ko. Napansin ni Gabriel na maraming nagtitinginan. Kaya bago pa magkaroon ng kaguluhan, dali-daling hinila palayo si Tatang Nonas. Hayaan mo muna sila, Tatang. Baka magkaproblema. Nasa pampublikong pagamutan tayo. Maraming tao magrereklamo kapag nagkagulo. Wika ng binata. Sumama naman si Tatang Nonas. Inaya ni Gabriel ang matanda na umuwi sa kanilang tahanan upang makapagkape at pag-usapan ang maaaring gawin. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Tatang Nardo dahil kasama na magkaibigan ang matanda. Nonas, ano ginagawa mo dito? Bakit basang-basa kayo? Pasensya na sa abala, Nardo.
Isinama ko ng apo mo para kumalma. Eh bakit ba? Ano nangyari? Gabriel, ipaliwanag mo nga. Wala naman po lolo. May kaaway lang si Tatang Nonas sa pamilyan. Kaya dinala ko muna dito para magkape. Pampalamig ng ulo. Ayos pampakalma mo ang kape. Ay sandali lang, may nilagang saba doon sa kusina. Ako na po ang kukuha lolo. Pwede po ba? Pahiramin niyo muna si Tatang Nonas ng tuyong damit. Eh sandali lang, kukuha ako. Nagbihis si Gabriel at Simon. Matapos pinagpatuloy na ang usapan. Nandoon na tayo kanina. Bakit hindi pa natin sinunggaban yung taong yun? Hindi tayo maaaring manggulo sa pagamutan. Maraming tao dun. May mga sakit na nagpapahinga. Tama si Gabriel. Hindi tayo pwedeng basta-basta manggulo sa isang lugar. Bagaman sayang ang pagkakataon, pero kailangan nating palipasin. Hindi niya nagawang patayin ang Gidor, kaya alam kong babalik siya para tapusin ang sinimulan. At yon ang magiging pagkakataon para sa atin. Sugatan yung kasama ng lalaki. Siguradong magpapabalik-balik sila sa pagamutan. Kunin natin ang pagkakataon na yon para makapaganda. Nagawa niyang patayin ang kaibigan kong Engkanto at masugatan ng Gidor. Kaya alam kong malakas ang taong yon. May nalalaman din siya tungkol sa mga Engkanto, kaya nagawa niyang matunton ang kinaroroonan ng mga ito. Kung ganun, paano natin siya matatalo, Tatang? Ako nang bahala. Ang kailangan nyo lang gawin, manmanan sila hanggang sa makaalis sa bahay pagamutan. Huwag niyong aalisan ng tingin ng dalawang yon. Doon nagtatrabaho si nanay, kaya madali para sa akin na maglabas-masok sa lugar. O sige, sasamahan kita, Simon. Matapos ang pag-uusap, umalis ang tatlo pabalik sa merkado. Napansin ni Gabriel na hindi binibitawan ng matanda ang kanyang walis. Anong meron sa walis na yan, Tatang? Bakit hindi mo maiwan? Malalaman mo sa oras na magkaharap kami ng lalaking yon. Biglang napahinto ang matanda. Napatitig ito sa malayo. Matapos ay nilingon si Simon. Simon, maaari bang ipagpaliban mo muna ang pagpunta sa pagamutan? Bakit po, Tatang? May kailangan pala tayong gawin sa likod ng merkado. Ngayon ko lang naalala. Alam ni Gabriel na nagsisinungaling ang matanda. Lingid sa kalaman nito, inuobserba ng binata ang kanyang kilos. Pagtulungan na muna natin yung gagawin sa likod ng merkado. Nang sa ganun wala nang inaalala si Tatang Nonas. Walang nagawa si Simon kung hindi sundin ang sinasabi ng matanda. Habang nagtatrabaho ang tatlo, nilapitan ni Gabriel si Tatang Nonas. Nagulat ang matanda sa tanong nito. Sabihin mo sa akin, Tatang, anong nakita mo sa hinaharap ni Simon? Napansin mo din pala. Pero paano mong nalaman? Inoobserbahan ko ang kilos nyo. At sa tuwing matutulala kayo, may nangyayaring hindi maganda. Mamamatay ang kaibigan mo kung sakaling tumuloy siya sa pagamutan. Papatayin siya ng lalaking yon. Sigurado ka, Tatang? Bakit naman yun gagawin ng lalaki? Gagawin ng taong yon ang lahat para lang may sakatuparan ng hinahangad na pag-iigante sa mga Engkanto. Magiging hadlang si Simon sa mga binabalak niya, kaya papatayin niya ito. Kailangan nating baguhin ang plano. Kailangan malaman ni Simon ang bagay na tumanong para hindi siya magpumilit na pumunta sa pagamutan. Tawagin mo siya at ako na ang kakausap. May katigasan ng ulo ng taong yan, kaya kailangan niyang maunawaan ang lahat. Tinawag ni Gabriel si Simon. Hinayaan ang dalawang mag-usap. Ilang sandali lang lumapit na ang binata sa dalawa. Ano, Simon? Naintindihan mo ba ang sinasabi ni Tatang Nonas? Oo. Mabuti na lang at may kakayahan si Tatang na makita ang hinaharap. Anong gagawin natin ngayon?
Hindi ba mga engkantong pakay nila? Bakit hindi natin tambangan sa gubat? Doon natin salubungin. Delikado ang balak mong gawin. Pero ito lang din ang nakikita kong paraan para mapigilan sila. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Pero alam mo, Gabriel, parang gusto kong paglaruan yung mga yun eh. Anong kalokohan na naman yung iniisip mo? Siguraduhin mo lang na walang mapapahamak ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Dali-daling umalis si Simon. Pumunta sa kawayanan upang pumutol ng ilang puno ng kawayan. Balak niya na gumawa ng patibong para sa mga kalaban. Kung hindi niyo na itatanong, kilala si Simon sa kanilang lugar sa pagiging maloko. Nung kabataan nito, madalas siyang maglagay ng patibong sa mga daanan ng tao para sa katuwaan. Bagaman hindi nakakasakit, madalas nagiging perwisyo ito sa mga dumadaan. Ilang sandali pa bumalik na si Simon mula sa gubat. Nagawa nitong ilagay ang mga patibong sa mga lugar na maaaring puntahan ng dalawang mga aso. Ayos na mga patibong ko. Sila na lang ang iniintay. Siguraduhin mong hindi tayo mabibitag sa mga yun ha. Malilintikan ka talaga sa akin. Para ka namang bago ng bago. Dating gawi, nilagyan ko ng palatandaan ng mga patibong. Alam mo mga yun, kaya siguradong hindi ka mabibitag. Oo na, sige na. Tatang Jonas, ano pong susunod nating gagawin? Mag-intay. Yon ang pinakamainam na gawin. Tandaan nyo, sa oras na makaharap natin ang dalawang mangangaso, huwag kayong gagawa ng anumang ikakapahamak natin. Ako nang bahalang makipagtuos sa kanya. Maliwanag po, Tatang. Pagsapit ng hapon, napag-alaman ni Simon mula sa kanyang ina. Lumabas ng pagamutan ang dalawang lalaki. Tinanong din ng binata ang mga pangalan nito. Lumabas na daw ng pagamutan sina Manuel at Martin. Siguradong tutuloy na sila sa gubat. Ayos ka talaga, Simon ah. Paano mong nalaman ang pangalan ng dalawang yun? Eh di tinanong ko kay nanay. Humanda na kayo. Haharapin natin sila. Tumayo ang matanda. Dinampot ang walis. Sabay lakad papasok sa kagubatan. Hindi nagdala ng solo ang tatlo dahil maaari itong makita ng dalawang mangaso at malagay sa alanganin ang kanilang plano. Tatang, dito na nagsisimula mga patibong ni Simon. Mag-iingat kayo. Kapag nakakita ka ng markang puso sa paanan ng puno, yon ang palatandaan ng patibong. Alam ko. Minsan ko nang nakita ang mga marka na yan. Ako pa nga ang sumira sa mga patibong na yan. Pambira. Kaya naman pala wala akong nahuhuling baboy ramo. Alam mong bawal dito eh. Tapos nagpapatuloy ka pa rin. Ay nako. Minsan lang naman po. At saka pa isa-isang piraso lang, Tatang. O siya, huwag na kayo maingay. Makiramdam ng mabuti. Biglang isinubsob ang ulo ng dalawang binata sa lupa. Nang mag-angat ng tingin ng mga ito, nakita nila ang isang sibat na nakatusok sa kahoy na nasa likod ng kanilang pinagtataguan. Alam kong nandyan kayo. Hindi ba sinabi ko na huwag ka nang makialam, tanda? Talagang isinama mo pa ang dalawang uhugi na yan. Abay, loko to ah. Sinong tinatawag mong uhugin? Eh di ikaw. Mayangal ka ba? Lumabas na kayo sa gubat bago pa mag-init ang ulo ko. Ba't talagang hinahamon ako nito ah? Halika, tumigil ka Simon. Ako nang bahala sa kanya. Naglakad ang matanda papunta sa kinakatayuan ni Manuel. Napansin ang binatang kasama nito na nakaumang ng pana sa kanya. Magsasayang ka lang ng palaso, bata. Hindi mo rin ako matatamaan. At ikaw naman,
Huwag kang aalis sa kinakatayuan mo kung ayaw mo matuhog ng malaking tulos. Wika ni Tatang Nonas habang nakaturo sa bandang itaas. Nakasabit sa bahaging iyon ang isa sa mga patibong ni Simon. Sa palagay mo, mapipigilan ako ng ganyang uri ng laruan? Hindi mo ko kilala, tanda. Wala kang alam sa kaya kong gawin. Alam ko ang kakayahan mo. Hindi ako bulag sa mga nangyayari. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ka magtatagumpay dahil mamamatay ka sa pamamagitan ng mga pangil at kamandag ng Gidor. Sigurado ka ba, Tatang? Tumakbo ang nilalang na yon at sigurado ko na hindi na siya babalik. Kaya't paano niya ako papatayin kung duwag ang Gidor? Tumakbo? Mukhang mali ang pagkakaunawa mo, Manuel. Inutusan ko ang Gidor na umalis. Pero kung hindi ko ginawa yon, malamang pinaglalamayan ka na ng kasama mo. Tinapik ni Tatang Nonas ang dulo ng hawakan ng walis. Laking gulat nila Gabriel. Biglang lumabas mula sa kadiliman ng kakauyan ang alagang engkanto ng matanda. Walang kamatayan ng Gidor at lalong hindi sila matitinag ng simpleng sugat na gawa ng sandata ng mga tao. Maalamat na nilalang ang mga ito. Bihira lang sa mga tao ang nagagawa silang paamuhin. Ngayon ikaw ang bibigyan ko ng huling pagkakataon. Lumabas ka sa gubat na ito. Kakalimutan ko ang ginawa mo sa mga kaibigan kong engkanto. Sino ka sa palagay mo para sabihin sa akin yan? Isang matanda na tagalinis sa merkado. Paano kung hindi ko sundin ang sasabihin mo? Pagsisisihan mo. Biglang nawala ang matanda sa kinakatayuan. Nagulat ang kasama ni Manuel dahil hindi niya makita kung saan ito nagpunta. Marunong ka palang makipaglaro, tanda. Pwes, makikipagsabayan ako sa'yo. Inikot ni Manuel ang tingin sa paligid habang nakikiramdam. Itinaas nito ang hawak na sibat. Samantalang ang alagang engkanto ni Tatang Nonas nakatayo sa harapan ni Gabriel. Pinoprotektahan ang mga ito. Biglang lumitaw ang matanda sa kanyang harapan. Isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha ni Manuel, dahilan para mapatras ito. Hindi mo inaasahan na kaya ko pang sumuntok ng ganun, hindi ba? Tsk! Ang totoo, nagulat ako. Pero hindi sapat ang lakas mo para pabagsakin ako, tanda. Tignan natin. Muling nawala si Tatang Nonas sa paningin ni Manuel. Maging sina Gabriel. Hindi malaman kung saan papunta ang matanda. Hanggang sa mapansin ni Simon ang buntot ng Gidor. Sa tuwing naglalaho ang matanda, nakanganga ang ulo nito. At sa tuwing magpapakita naman, nakababa ito sa lupa. Tignan mo yung buntot ng Gidor, Gabriel. Tuwing mawawala si Tatang Nonas, nakanganga yung ahas. Pero kapag nagpapakita, nakatutok naman sa lupa. Hindi kaya... Huwag kang maingay. Kanino ko pa napapansin yan? Ang Gidor ay may kakayahang magbukas ng lagusan. Doon pumapasok si Tatang Nonas. Lalabas naman ito sa ibang bahagi ng gubat. Pag-uusap ng magkaibigan. Maya-maya ay lumitaw si Tatang Nonas sa likuran ng binatang kasama ni Manuel. Naging patalim ang hawak na walis. Itinutok sa leeg ni Martin. Subukan mong kumilos. Tatanggalan ko ng ulo ang batang to. Martin! Walang yaka, matanda ka. Bitawan mo ang anak ko! Nagulat si Tatang Nonas nang sabihin ni Manuel na anak nito ang binata. Bibitawan ko lang ang anak mo kung mangangako kang lalabas kayo sa gubat at hindi na babalik. Hindi mangyayari yon, tanda. Kung mamamatay si tatay dito, mas gugustuhin ko na lang ding mamatay. Sayang ang iyong kinabukasan, iho, kaya tumahimik ka. Kausap ko ang tatay mo.
Bitawan mo ang anak ko kung ayaw mong maubos ang natitirang engkanto sa gubat na ito. Sa palagay mo, hahayaan ko mangyari yon. Isang pagkakataon pa, Manuel. Umalis na kayo sa gubat na ito. Pasensya na, pero hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi namamatay ang mga engkantong pumatay sa mga kasama at kapatid ko. Pipiliin mo ang paghigante kaysa sa buhay ng anak mo. Anong klase kang ama? Isang ama na may malasakit sa kanyang mga kaanak. Biglang itinulak ni Martin ang matanda, dahilan para tuluyang malaslas ang leg nito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo ko tinulak? Dali-daling tumakbo si Gabriel para tulungan si Martin. Ngunit binato siya ng sibat ni Manuel. Mabuti na lamang naapakan ng binata ang patibong ni Simon. Pumulupot ang tali sa paa nito. Bumulusok pa itaas ang binata. Dali-dali namang sinugod ni Simon si Manuel. Dumampot ito ng putol na kahoy upang gawing panghampas. Nagawang sanggain ni Manuel ang atake ng binata. Ngunit hindi nito napansin si Tatang Nonas. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binigay sa kanya, dahilan para mapaluhod at tuluyang bumagsak. Binaliwala mo ang babala ko, Manuel. Ngayon pagmasdan mo si Martin. Siya ang naging kabayaran ng kahangalan mo at pagkaganit sa paghigante. Walang ibang dapat sisihin kung hindi ang mga engkanto. Kung hindi nila pinatay ang kapatid ko, wala kami sa ganitong kalagayan, kaya damay-damay na lang. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Nonas nang makita ang hawak ni Manuel. Isang bungkos ng dinamita ang dala. May sindi na ang mitya. Dali-daling tumakbo ang gidor at kinagat si Manuel sa balikat. Kinaladkad papunta sa pinakadulo ng kagubatan. Ilang segundo ang nakalipas. Dumagungdong ang malakas na pagsabog. Kapwa namatay ang mag-ama dahil sa pagnanais na makapagigante sa kalikasan. Nakakalungkot ang pangyayaring ito. Sana lang, hindi na masundan pa ang mga kagaya nila. Sisiguraduhin po namin, Tatang. Halika na, Simon. Tulungan mo akong buhatin ang anak ni Manuel. Matapos ang kaganapan, dinala nila ang katawan ni Martin sa punerarya. May ilang kataong nagpunta upang kunin ito. Napag-alaman na wala nang naiwan sa kanyang mga kaanak. Kawawa naman pala si Martin. Nadala sa maling paniniwala ng kanyang ama. May mga tao talagang nabubulag sa galit at pagigante. Maging pagkadesperado. Idinadamay nila ang mga taong nasa paligid. Sa kasamaang palad, ang naging biktima nito ay si Martin. Matapos ang kaganapang iyon, muling nagbalik sa dati ang lahat. Parang walang kaguluhang nangyari at ang naganap na pagsabog ibinintang na lamang sa ibang mga mangaso. Sa paglipas ng ilang taon, nawala si Tatang Nonas. Walang makapagturo kung nasaan ito. Tuwing hapon, hinahanap pa rin ni Gabriel ang matanda. Nagpupunta sa gubat. Ngunit maging ang mga engkantong kaibigan ng matanda, hindi na nagpakita. Gayunpaman, malakas ang paniniwala ni Gabriel na naroon lang si Tatang Nonas. Patuloy na ginagawa ang kanyang obligasyon bilang bantay ng kabundukan ng Don Salvador.